So mga tol, pinagmalaki po ng Ring Magazine ang na-achieve ni Manny Pacquiao sa mundo ng boxing. Nag-post po kasi ang Ring Magazine mga tol tungkol kay Pacquiao na si Manny Pacquiao lang umano ang nag-iisang nakagawa na maging 8 Division World Champion. Naging kampiyon si Manny Pacquiao sa Flyweight Division, Super Bantamweight Division, Featherweight Division, Super Featherweight Division, Lightweight Division, Super Lightweight Division, Welterweight Division, at Super Welterweight Division. Ganyan po kalupit si Manny Pacquiao mga tol. Nagawa niyang akyatin ang 8 dibisyon. Partida pa yan mga tol. Nilampasan pa ni Manny Pacquiao ang Super Flyweight Division at Bantamweight Division. Kung hindi nilampasan ni Manny Pacquiao yung timbang na yan, baka naging 10 Division World Champion pa si Manny Pacquiao. Pero sinasabi po ni Bob Arum mga tol na mas legendary pa daw si Inoue kaysa kay Manny Pacquiao. Bagamat hindi po sinabi ni Bob Arum na kaya din ni Inoue na umakyat ng dibisyon at maging World Champion kada dibisyon. Mukhang ganyan po ang gustong tumbukin ni Bob Arum na kaya din ni Inoue ang nagawa ng ating pambansang kamao. Subalit sobrang hirap po nang nagawa ni Manny Pacquiao mga tol na umakyat ng division at nadala niya ang lakas at bilis. Mismong si Kit Thurman nga mga tol na tinalo ni Manny Pacquiao nagsalita na tungkol sa pag-akyat ng dibisyon. Sinabi ni Thurman na lumiliit daw ang tsansa mo maging world champion kapag umakyat ka daw ng umakyat ng dibisyon. Kung ang usapan nga daw pagdating sa double jumps or triple jumps, makikita daw natin dyan si Floyd Mayweather Jr. at Manny Pacquiao at iba pang mga world class fighters na nagawa daw yan ng paulit-ulit. Pero bilang daw sa mga fighters ang nagiging successful na umakyat at maging world champion, yung mga hindi daw naging successful na umakyat ng dibisyon ay sina Miguel Cotto. Ganun din daw itong si Danny Garcia. Umakyat daw ng dibisyon, hindi rin daw naging successfully. Kaya napaka-challenging daw na umakyat mga tol. The more nga daw na umaakyat ka, lumiliit daw ang tsansa mo maging world champion. Very challenging to keep moving up and to be in that small percentage of successful world champions. Sa kabilang banda naman mga tol, dahil opisyal na pong inutos ng WBC na maglalaban si former world champion Mark Magnifico Magsayo versus Eduardo Hernandez para sa title eliminator sa WBC Super Featherweight, at ang mananalo po sa dalawa mga tol ay siyang lalaban dito sa kasalukuyang WBC Super Featherweight World Champion Usyaki Foster. So agad-agad nga po nagpakita ng training si Magsayo. Nagpakita ng mabilis na shadow boxing. Ready na nga po siya mga tol sa title eliminator. Panay update na po ni Magsayo mga tol sa kanyang official page. Diyan po sa page niya malalaman mga tol kung kailan ang laban nila ni Eduardo Hernandez. Yang laban nga po na yan ang maghahatid sa kanya papunta sa World Championship. Kaya kailangan ni Magsayo na maipanalo ang laban na yan. Samantala, may nag-comment naman po na isang fan kay Magsayo at tinanong si Magsayo kung papalag daw ba siya kay Cuadro Alas. Sumagot po dyan si Magsayo mga tol at ibinalik ang tanong sa fan. Tanong ni Magsayo, magkatimbang daw ba sila ni Cuadro Alas? So sa mga hindi po nakakaalam mga tol, hindi po pwede maglaban si Magsayo at Casimero. Ang layo po kasi ng agwat ng timbang nila. Si Casimero po kasi mga tol, lumalaban sa Super Bantamweight Division or 122 pounds. Habang si Mark Magsayo naman mga tol, lumalaban sa Super Featherweight Division or 130 pounds. So dalawang division po ang agwat nila.